Pag-usapan natin itong panggugulo ng makakaliwang grupo sa ating bansa. Na itong nangyayari ngayon kay BP Sara, ang utak lahat nito, mga makakaliwa. Tingnan nyo ang nag-file ng impeachment complaint. Makabayan Black, Akbayan, mga makakaliwa yan. Okay, dito may napanood akong video, in-upload ni Reaction TV. Yung pag-ambos ng mga makakaliwa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung siya pa'y presidente. 2 beses ito, alam ko ito. Dahil yung mga kasama natin sa active service, binalita sa akin. Ito, yung pangalawang zona ata ng Pangulo, doon sa Batasan Pambansa, nag-rally ang mga makakaliwa. Gusto nilang peace talks. Sabi ng Pangulo, anong peace talks? Inambos nyo nga ako eh. Wala nang peace talks, polbosin ko kayo. Kaya galit na galit ang mga makakaliwa sa mga Duterte. Dahil ang mga Duterte lang talaga ang pupulbos sa kanila. Ito ngayon, wala na, nakikipag-alyansa na ang administrasyong ito. Okay, pakinggan natin ito ha. Bakit ituloy ang peace talks yan ang gusto ninyo? Ay, siyempre. Inambos ninyo ako. Anong gusto mo? Oh, inambos ninyo ako. Paano kayo mag-peace talk kung nagkasay ako? Okay. 2 beses. Nalaman ko ito yan. Una, in between yung boundary ng Davao City and Bukidnon. Inambos nila ang convoy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa doon sa Marawi, nung kasagsagan ng Marawi Seeds. Papunta siya doon, inambos na naman siya doon. Mabuti at may protection ng Diyos sa Pangulong Duterte. Hindi siya nasugatan, whatever. Hindi masyadong itong binalita sa mainstream media. But alam ko ito. Oh, bakit tayo mag-peace talks kung napatay ako? Wala nang peace talks. Kaya doon, nung simula, talagang determinado ang Pangulong Duterte na makipag-peace talks sa mga kaliwa. Akala niya sincero sila. Yung pala, hindi. Kaya yun, nasimulan yung NTF-ELCAC para pulbusin, tapusin na ang makakaliwa. Tuloy-tuloy tapos, patayin ninyo ako. Sino ko sa inyo? Kaya na, huwag kayo magpapailit. Basta, sabi ko muna sa lahat ng representante, hindi ko hindi mausap lahat. Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot. Yun. Usap ko. Ito dyan tapos ko. Sana yung takyan ko. Sino ang kausap ng pistol? Kaluluwa ako. Pero ganun lang yan. Kailan ba ito na hinto? Aliman ito na hinto. Kaya lang pagkakapikunan, ganun talaga. You know, meron pa yung issue na intindihan ko. Alam ninyo ang posisyon ko rin. Alam ninyo ang ginagawa ko ang lahat. Hindi ko na sinasabi na tinatakil-talikuran ng yan. Eh pati ako, ina-ambos pa ninyo. Ano, klase ko. Walang kalonan. Pag tinanong ninyo ako, ito sa likod na talaga ako, babay na lang. Wala lang Facebook, wala naman. Ang Marcelo, rin. Eh kung, usap tayo ulit. Sabihin mo na kanila, usap tayo ulit. Okay lang. Marcelo, may tatapusin lang ako para sa lahat. Hindi yan forever. Maghintay lang kayo. Iilan na lang ang nandyan na may kasalanan. Kaya ako hindi makapasok dyan. Sabihin ko sa inyo dahil may presento na hostages dyan sa malaking mo. Ginawalan ko ang militar to assault
ng 300. Kasi talagang puputo yung ulo ko. Ina-attack ng military. Yan na nagpaiwan na problema ko na hindi ninyo alam. Bigyan mo akong panahon, 1 taon lang ako presidente ninyo. Bakit ninyo ako gano'n yan? I promise you, land reform, tanongin ninyo si Mariano kung anong ginagawa niya. Sino sabi kay Mariano, hayaan mo yung PRO, sige ilagay mo yung mga prison. So, pag-upo ng Pangulong Duterte, yung sinasabi niyang Mariano, makakaliwa yan. Ginawa niyang Land Reform Secretary. Ang dami niyang inilagay na mga makakaliwa. I think 4. 4 na makakaliwa inilagay niya sa cabinet. Believing na sincero itong makakaliwa na magkaroon ng kapayapaan. Kaya lang wala, inabuso nila talaga. Yung sinasabing peace talks nila, ang peace para sa kanila is kung bumagsak na ang gobyernong ito at sila na ang namuno, that's peace according to them. Kaya malaking issue po. Kailan ba yun? November of 2023. Mag-isang taon na. Nung bigla na lang may pinirmaan na kasunduan, joint communique between the Philippine government at saka National Democratic Front na mag-i-resume ang peace talks. Nako, ang daming umalma. Even active and retired men and women in uniform, grabing umalma talaga. Bakit tayo makikipag-peace talks sa mga kalaban ng gobyerno na matagal nang nagpahirap sa bansa, ngayon na mahinang-mahina na sila, bakit ka makipag-peace talks ulit? Bakit pumayag ang Pangulo na i-resume ang peace talks? Kasi nakadikit sila. Meron na napapalibutan na naman itong gobyernong ito, yung sabi nga ng si Captain Dado, may post yan na ang makakaliwa nagkakaroon na ng strategic offensive sa political arena dahil dito sa impeachment, mga peace talks, offensive sila. Ito ngayon, sila ang utak sa impeachment ni BP Sara. Gustong-gusto nila talagang ma-impeach si BP Sara. Dahil ayaw nila na nandyan si BP Sara na magiging presidente sa 2028. Lalo silang pupulbusin. In fairness naman, kung yung continuity of programs, to me, saludo ako sa continuity ng NTF-ELCAC. Ito yung isang nasimulan ng Duterte administration na talagang pinagpapatuloy ng Marcos administration. Ang AFP, PNP, ang NTF-ELCAC, nandyan pa rin. Nako, yung pondo ng NTF-ELCAC, yung Barangay Development Fund. Panahon ni PRRD, bawat barangay na yung liblib na barangay na napabayaan, na clear ng ating AFP, PNP, na clear na, naabog na nila ang mga armado.